kababayan, ang isang paa nila ay nakatuntong na sa hukay. At yan ang binababoy ngayon ng gobyernong ito. Ito po ngayon si Colonel Galang. Maraming salamat, Miss Cathy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po ako magsimula, palakpakan po muna natin ang ating mga sarili. Saludo po kami sa inyo, kaming mga miyembro ng United People's Initiative. Bakit? Umulan, bumagyo, bumaha, hindi natitinag, nandito kayo. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Tama, sawa na tayong lahat. Kanina po, ang in-offer sa inyo ni Captain Ray ay yung solusyon. Sasabihin ko naman po sa inyo ngayon kung ano yung problema. Baligtad no? Nauna kasi si Cap Ray yun. Nung mga nakaraang panahon po na kami uma-attend ng mga rally, meron pong isang lungsod kaming pinuntahan. At pagkatapos ko pong magsalita, pagbaba ko nung makeshift na aming stage na likod ng isang pickup truck, pagbaba ko po may mga kabataan, bata, mga edad 7 to 10 years old. Sabi po nila, tama po yung sinasabi nyo, marami talagang mga kurakot na politiko. Sabi nilang ganun. Pero, dito po sa amin, mabait yung mayor namin. Ulitin ko po sabi nung bata, mabait yung mayor namin. So tinanong ko, paano mo ka ako, Utoy, paano mo nasabi na mabait yung mayor ninyo? Ay kasi po, tuwing pasukan, pagbubukas na school, marami po kaming natatanggap. Bag, notebook, pencil, ballpen. Binibigay po ng mayor namin. Kaya mabait po yung mayor namin. Tanong ko dun sa bata, palagay mo Utoy, saan kaya nanggaling yung binigay ni mayor sa inyo? Yun, may sumisigaw sa AX, sa tupad, sa kung ano-ano pa. Bakit? Kailangan po nilang panatilihin yung ating mga kababayan na mangmang. Kailangan po nilang itanim sa utak natin na may utang na loob tayo sa mga politiko na to. Yun po ang ginagawa nila. At ano pong pinakamasakit doon? Tumatanim po sa utak ng ating mga kababayan na tinatanaw po nila ito at tinitignan nila na kung wala si mayor, wala si kapitan, wala si congressman, wala si gobernador, wala si senador, wala kaming kikitain ngayon, wala kaming kakainin ngayon. Dahil kay speaker, yan, mga salitang ganyan. Mga kapatid ko, mga kababayan ko nandito ngayon, lahat po tayo ngayon ay may obligasyon at may responsibilidad na mulatin, gisingin po natin, lalong-lalo na yung ating mga kabataan. Ang una pong problema ng bansang ito, mga korap na politiko. Paano raw magigising yung adik, hindi naman natutulog? Tama, di ba? Pero obligasyon po natin bilang mga mamamayan, turuan po natin, iparamdam po at bigyan po natin ng pag-asa yung ating mga kapwa. Kailangan po malaman at maintindihan ng bawat
kababayan natin na ito na naniniwala na may utang na loob sila dito sa mga politiko na to, na yang ibinibigay sa kanya ay galing po sa inyong mga buwis, sa ating mga buwis, lalong-lalo na po yung mga middle income, working class. Kayo, otomatiko, tayo, otomatiko. Kinakalpasan tayo ng withholding tax. Sabi ko nga po nung last time, nung nandun kami sa Senado, yung mga kapulisan at mga sundalo natin, pagdating po ng sahod nila, automatic kaltas ang withholding tax. Ano po sinabi ko, ulitin ko ngayon. Kayo, mga kasamahan natin na mga pulis at sundalo, ang unang-una nilang ninakawan. Kailangan po nating magising. Ano po ang pangalawa? Ulan kasi. Kahapon, ilan ang dinagdag sa presyo ng diesel? 4 na piso. Almost 4 pesos. Taas ng taas. Samantala sa atin pong mga kalapit bansa, mababa po. Yung pong ipinaliwanag, inilantad ng ating si Senador Rodante Marcoleta na presyuhan, bakit po hindi ma-implementa rito? Kasi ganit sila. Una muna yung kikitain nila. Itinaas ang mga toll fee. At lately, ngayon, ano pong sabi? Kuryente ulit, itataas na naman. Pati solar nga eh. Di ba binigyan sila ng kontrata itong mga malalaking negosyante na ito para po i-develop yung mga infrastructure natin. Pero ano pong ginagawa nila? Kukolekta muna sila. Kukunin yung pera sa taong bayan at yun ang panggagawa nila ng mga instruktura. Ano po yun? Ginigisa tayo sa ating sariling mantika. May payong na eh. Panahon na po para tayo'y magising. Uy, wala Ang iba na po natin kasama, nakakalungkot, naniniwala pa dito sa mga ganid na oligarko na ito. Kasi pumaldo na. At ano po, yung pinakamatindi at huli. Nung ako po'y magkaisip at magkamalay, lagi ko na po silang nakikita sa lansangan. Kahit ano pong administrasyon ang umupo, lagi po yang nagpuprotesta. Buti hindi umulan, no? Sino po tinutukoy ko? Yung mga kaliwete. Yang mga komunista na yan. Nakakita po ba kayo na yung mga yan ay nagkaroon ng satisfaction? Wala. Bakit? Iisa po ang kanilang hangarin. Ang hangarin po nila ay pabagsakin ang gobyerno at i-take over nila. Yan po ang katotohanan yan. Yan po ang tinotolerate ng mga corrupt na politicians natin. Kaya po kami tumitindig dito sa inyong harapan. Kami po ay nakikiusap, lalo na po doon sa mga nanonood ngayon. Wala po sa 4 na sulok ng inyong bahay ang laban. Nandito po, nandito sa kalsada. Kailangan po nating lumabas. Uulitin ko po, ang 3 pahirap sa ating bansa. Ang mga korap na politiko, ang mga ganid na oligarko, at ang mga komunistang terorista. Kailangan po nating magkaisa. Ulan na, ulan na. Oh.
Bago ko po tapusin ang aking maiksing pahayag, hihingi po ako sa inyo ng kaunting katahimikan at ilagay po natin ang presensya natin sa harap ng ating poong may kapal. Sabay-sabay po tayong tumungo at sandaling manahimik. Ipagdasal po natin ang ating bayan at hilingin po natin ang kapatawaran at ang awa ng ating Panginoong Diyos sa ngalan po ng ating kapatid na si Kristo. Amen. Amen. At amen. Sa mga kapatid po nating Muslim, Inshallah! Allahu Akbar!